Tayo ay maglalakbay pabalik sa taong 1937 hanggang 1941. Ito ang mas malalim at detalyadong kwento kung paano naging isla ng kaligtasan ang Pilipinas sa gitna ng unti-unting paglamon ng kadiliman sa buong mundo. Ang pagsasabuatan para sa kabutihan. Hindi naging madali ang pagpapasok ng mga refugee. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay isang Commonwealth pa lamang sa ilalim ng United States, kaya ang ating pulisya sa imigrasyon ay kontrolado ng Washington, D.C. Dito nabuo ang isang hindi inaasahang grupo na kung tawagin ay ang Poker Group. Gabi-gabi, nagtitipon-tipon sina Pangulong Manuel L. Quezon, Paul McNaught, U.S. High Commissioner sa Pilipinas. Ang Frieder Brothers, 5 magkakapatid na Hudyo na may negosyo ng tabako sa Maynila. Call, Dwight D. Eisenhower, nooy aide ni Gen. MacArthur at magiging presidente ng US. Habang naglalaro ng poker at umiinom ng whiskey sa Malacanang o sa bahay ng mga Frieder, binuo nila ang plano kung paano palulusutan ang mga Hudyo sa bansa nang hindi nagagalit ang gobyerno ng Amerika na ayaw sa mga dayuhan. Ang diskarte sa visa, dahil mahigpit ang US State Department, gumamit sila ng diskarteng selective immigration. Inanunsyo nila na ang Pilipinas ay nangangailangan ng mga eksperto na wala sa bansa. Mga doktor at nurse, mga music hero at conductor, upang itaas ang antas ng sining. Mga eksperto sa paggawa ng taba at kemikal. Sa bawat visa na nilalagdaan ni Quezon, isang buhay ang nailigtas mula sa mga concentration camp sa Europa. Noong nalaman ng Nazi Germany ang ginagawa ng Pilipinas, tinangka nilang harangin ito, ngunit sumagot si Quezon ng, "Wala akong pakialam kung ano ang sabihin nila, hanggat ako ang namumuno, may puwang ang mga inaapi rito." Ang pagdating sa Maynila, isang bagong buhay. Nang dumoong ang mga barko sa Manila Bay, laking gulat ng mga Hudyo. Inasahan nilang itataboy sila o itatago sa mga kampo. Sa halip, mainit na pagtanggap, sinalubong sila ng mga Pilipino ng may ngiti. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala na malaya silang makakalakad sa kalsada ng walang suot na Yellow Star of David, isang tanda ng diskriminasyon sa Europa. Ang Marikina residence, binuksan ni Quezon ang kanyang personal na lupain sa Marikina. Doon itinayo ang isang komunidad kung saan ang mga Hudyo ay nagtanim ng sariling pagkain at nagtayo ng sariling sinagoga. Kulturang Pilipino, ang mga Manilaners, ay mabilis na natutong magtagalog at kumain ng pagkaing Pinoy. Naging bahagi sila ng ating lipunan, nagtuturo sa mga universidad at nanggagamot sa mga ospital. Ang madilim na yugto, 1941. Nang sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig at sakupin ng Hapon ang Pilipinas noong 1941, ang mga Manilaners ay naharap muli sa panganib. Dahil ang Japan ay kakampi ng Germany, inasahan ng mga Hudyo na ipapatay din sila rito. Ngunit may isang milagrong nangyari, tumanggi ang mga Hapon na ibigay ang mga Hudyo sa mga Nazi. Nanatili sila sa Maynila, bagaman dumanas din sila ng hirap, gutom, at takot gaya ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon. Marami sa kanila ang nakipaglaban kasama ng mga gerilyang Pilipino laban sa mga mananakop. Ang pamana ng 1,300 na kaluluwa. Sinasabing kung hindi dahil sa open door policy ni Quezon, ang 1,300 na Hudyo na ito ay tiyak na namatay sa mga gas chamber. Ngayon, ang kanilang mga apo at inapo ay umaabot na sa libu-libo sa iba't ibang panig ng mundo, at lahat sila ay tinatawag ang kanilang mga sarili na Manilaners. Hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay ang tanging nasyon sa Southeast Asia na binigyan ng visa-free entry sa Israel bilang pasasalamat sa ginawa ni Quezon at ng sambayanang Pilipino. Mas mahigit trivia, alam mo ba na binalak ni Quezon na magpapasok ng hanggang 10,000 na Hudyo at patirahin sila sa Mindanao? Hindi lang ito natuloy dahil sa pagsiklab ng gyera. Hanggang dito na lang magtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.